Okay, so good morning everyone. Good morning, sir. Um, I sincerely apologize bakit ganito po yung way of reporting ko, which is video reporting kasi ayoko naman po ma-interfere yung reporting namin due to hindi po ako maka-access or meron pa rin po sa mga klase namin din nang hindi maka-access ng portal and MS Teams nila due to I don't know what problem din po. But moving on, thank you so much Miss Jillian for sharing that wonderful insights about the game Holland. So first, hear me out. Ako naman, playing Holland involves various techniques that can enhance a player's skills. But first, let me ask, meron po bang hindi nakakapaglaro ng Holland dito or hindi familiar sa laruang Holland? Kaya raise na lang po tayo ng hands. Okay. Thank you po. Thank you po for that wonderful sa mga sagot niyo po. And for instance, players often rely on their own throwing strength, accuracy, and strategy to outscore their opponents. So, ang game na Holland po is ginagamitan din po natin siya ng basic thinking skills kung paano tayo titira, paano tayo bubuelo, paano makakuha ng taya doon sa bilog. And also, over the years, variations of the game have emerged, including different scoring methods. So one time, I was um, I was walking ng pauwi po yun, dito sa bakanting lote, sa tabi namin. Merong mga naglalarong mga bata. Um, yung mga typical na bata na nasa daan, naglalaro na tumbang preso, larong daan na tagpo-taguan. Kasi sobrang dami po talagang bata dito. And napansin ko yung way of meron pa rin isang grupo ng mga kalalakihan na medyo matatanda na ang naglalaro ng Holland. Tapos, ang napansin ko, maingay silang na naglalaro. Kasi, kaya naagaw po talaga yung attention ko. And then, napansin ko, kung bakit naka po sila. Tumpok sila ng mga ng mga lalaki na naglalaro ng Holland. So, as a chismosang ano na din po, akala ko po kasi is merong something na away, ganun. Pero napansin ko, masaya sila, nag-cheer sila. Naglalaro po sila ng Holland. 'Di ba dati, nakasanayan lang po natin Holland. Ang paglalaro ng Holland is simpleng bilog na lagayan ng kaya and or mga and may guhit po sa ng base doon sa dulo. So, gano'n lang po, simpleng bilog. Pero doon, ang ginawa po nilang lagayan po ng taya or drawing sa lupa is um, ano, I'm not sure kung anong shape yun, but complicated yung shape niya. Complicated yung shape niya. Kaya pala sila nag-cheer. So, imagine, habang dumadaong din po pala yung panahon, nag-emerge din po pala yung mga rules ng mga palarong nakasanayan natin way back na dating napakasimple lang. Isang simpleng bilog na lagayan ng taya na ngayon ay habang tumatagal is nag-emerge din po pala siya into complicated naman na shape para yun nga po para mas maging thrilling pa yung pinaglalaroan nila kasi napakalaking mahabang dati ang kapag naglalaro ka ng Holland ang mapapanalunan mo lang kung ano yung napanalunan mo sa laro which is Holland lang mismo. Pero ngayon pwede na rin po nag-merge na rin po sila ng pustahan na gayon din po sa pag din po ng panahon nakakapag-invent din po sila ng mga way kung paano din po nila gustong
laruin yung mga nakasanayan po nating laro na pwede sa pang bata and matanda. And next is the cultural significance of Holland extends beyond mere entertainment. It nurtures social bonds, teaches teamwork, and encourages friendly competition among players. So, since personal experience naman po, I can share it with you na so dati po kasi excuse me. So dati po kasi ako po ay medyo may pagka-boyish. And also, dati dumadayo pa po kami dyan sa mga tabing bahay namin. Pero mga lalagpas ka pa naman po ng mga 5 bahay para makipaglaro ng Holland or Olen sa Kapampangan. Olen. Para makapaglaro ng Olen. So, yun nga po, dahil hindi rin po kami nabiyayaan agad or hindi kami privileged na magkaroon agad ng gadgets, which is good thing naman. Yun, we intend to play ng larong kali. Kaya kung kapag po mapapansin nyo sa akin mismo, as a clumsy na tao na sobrang hilig maglaro sa labas, sobrang dami ko pong peklat sa kakalaro nga po ng larong kali. At sobrang, nang dahil din po sa ginagawa ko yun, sobrang dami kong naging kaibigan sa labas. Hindi lang yung mga kaibigan ko na nakilala ko sa ganito, nakilala ko sa ganyan. Sobrang dami kong circle. Kaya ako sobrang dami ko po, personally, sobrang dami ko pong circle lang dahil sa mga larong pang childhood talaga natin. Like, yun nga po, Holland, like napakadaming laro. And with the rise of technology, traditional games like Holland face challenge of maintaining relevance in rapidly evolving society. Yun nga rin po, isang factor din po na habang nag-rise din po ang technology, nag-face din po siya ng challenge like yung mga bata, merong mga bata na ngayon na hindi nila kilala ko ano yung mga laro ang ganito, yung mga ganito, simpleng Holland lang, hindi nila alam kung paano laruin na yun sa sobrang ang natutunan agad nila is yung screen time, yung paglalaro nila through mobile games, like hindi na nila mabigyang importansya na parang mas merong importance and or relevance sa kanila yung nakasanayan nilang laro, which is yung paglalaro nga po ng mobile games. However, community efforts and school programs continue to promote the game, ensuring that future generations can experience the joy and lessons it provides. Napaka-good thing din po na ito yung itatakal natin this second year na kung paano nga ba laruin yung mga childhood na pinaglalaroan talaga natin noon. Katunayan po niyan, kahit sobrang gala ko po noon, meron pa rin po talaga akong mga larong hindi po napaglalaroan. And like po, yung mga board games, kahinaan ko po ang board games kahit na meron din po tayong mga laro talaga dito na inaano sa or ginagawa sa Pilipinas, pero hindi po ako familiar since mahina nga po ako sa board games. Mas naging ano din po ako dun sa mga physical na laro na yun, mga tulad na lang na tumbang preso, taguan, Boom Beach, lahat na lang, name it, kaya kitang laruan ng ganyan. Lalong lalo na ang Pogs ang Goma, lahat. Pero yun nga rin po, para din po sa mga tulad natin na teacher or future educators, ipaalala natin, bigyan natin importansya para sa mga susunod na generations kung gaano ka-importante ang mga larong
pwede nilang ma-miss dahil nga sa emerging na panahon natin ngayon. um, Bigyan natin ng pagpapakilala na deserve ng mga larong ito na galing din sa mga ating mga ninuno. And for conclusion, and to end this, in conclusion, Homeland represents not just a game, but it's a vital part of Filipino heritage. Tama. Its simplicity coupled with its ability to unite players make it a cherished pastime. As the Philippines continues to embrace modernization, it is crucial to celebrate and preserve traditional games like Holland, ensuring they remain lively part of the country's cultural landscape. Tulad nga po ng sabi ko, madami kang mamimiss sa childhood ng madaming mamimiss ang mga bata ngayon sa childhood nila kung paano ka-enjoy maglaro sa labas, sa kalye. Imagine, sa simpleng Holland lang, napakadami mong pwedeng gawin sa Holland. Meron ang Holland, pwede mo siyang gawin pang design. Sayang wala po akong mga Holland sa tabi ko ngayon. But alam ko napakadami ko pong Holland dyan kasi kino-confiscate po yan ni mama ko dati kapag nasusobrahan po kami sa paglalaro kaming magkakapatid. Kasi sobrang gala po talaga namin. And yun, i-celebrate natin, bigyan natin ng pagpapakilala yung mga larong kailangan bigyang importansya, lalo na sa generation ngayon, lalo na merong mga batang talagang ang naunang ipakilala sa kanila is screen time. Bigyan po natin ng pagpapakilala, lalo na nagbigay po to or nag-contribute ng malaki nagbigay po siya ng malaking contribution sa ating cultural heritage. Yun lamang po. Thank you so much. Adios.